Waway, the compass, the true guide of treasure. So mayroon akong ipapakita sa inyo, isang mukha nasa gilid ng bato, nakaukit. Ito, kung makikita ninyo. Ngayon, gamit nating alibangbang, paro-paro, is ito yung ibibigay ko sa inyong demo, o bibigay ko sa inyo ng idea sa mga kaibigan nating treasure hunter dyan. So welcome, nagbabalik tayo sa ating YouTube channel. So ngayon mga boss, kung nakita niyo itong mga naka-ukit dito sa bato, ito, kung napansin niyo to, malalim na pagkabutas. Ayan o. At saka dito sa baba ay litrang C ito. Ayan, litrang C. At ang isa dito mga boss, ito sa gilid ay para lang siyang check. Ito, para siyang check. Sa check niya ay mayroon siyang dot dito sa baba. Ayan. So ito tandaan nyo mabuti mga boss, itong pinakita at ipapaliwanag ko sa inyo. Kita nyo itong gilid ng bato. Ito kibali siya yung dulo. Ayan. At saka dito sa kabila, ito niya, dulo rin ito. Dito, ayan, ito yung dulo ng bato. So bakit ko sinasabing dulo? So maintindihan nyo mamaya. At saka dito, kung makita mo dito sa ibabaw, sa top ng bato ay flat. Di gaano siyang perfect na flat, pero kung i-direkta natin is flat, may pagka-flat talaga siya. Ngayon, base sa treasure hunting, paano to i-compare through actual area? Maraming nalilito dito sa mga kaibigan din natin mga treasure hunter. Ang iba nito, binabase direkta dito sa baba, dyan, maghukay, dyan sa gilid, or sa unahan, 5 to 15 meters ang distansya. Hukay na yung iba. At saka kita mo yung arrow dyan, dito, ay binabase nila yung arrow nakaharap dito sa gilid kasi may dot. Dyan na direkta hukay sa gilid. So para sa akin mga boss ay di pwede. Ang binabase ko talaga kasi para sa akin, kahit na kayo mag-actual sa personal, i-actual ninyo yung paraan ko, di ba? Mayroon siyang 80% na kahawid at tugma. So ganito, paano siya hanapin? Una, dahil dito nakaharap, kita niyo dito, ito siya, compass to, di ba? Kita niyo to, yung north, east, west, and south. So alam niyo kung saan dito banda yung south. So ibig sabihin, nakaharap tayo sa bato, ibig sabihin, nakaposisyon siya sa north, east, ang bato na to. Ngayon, paano siya hanapin? Yung mga sinabi kong dulo, ito lang siya, yung mountain. Kung saan nakaharap yung bato na yan, kung dito tayo harap sa may mga ukit na tatlo, check, tapos para siyang oblong, open, mabutas, at saka letrang C na nakataob. Dito lang siya hanapin mga boss, sa northeast na banda. Ito lang nasa harap lang talaga niya. Yan, pataas pa tayo para makita nyo. Pataas pa tayo, pataas. Yan. Yung sinabi ko sa inyong dulo dun sa bato, dito ay makikita nyo, at saka sa top ng bato na sinabi ko ay flat o patag. So dito niyo rin makikita ang sinasabi ko. Dito mapuno at makahoy lang. So mayroon na tayong 90 meters ang taas. So atras tayo. Atras. Papakita ko sa inyo mga boss, para mayroong nakita niyo yung sinasabi natin. May proof talaga na legit yung basa natin. Ayan. Dito tayo. Ayan. Ito yung bato, kibali. Imagine natin, ito yung bato. So kung nakita niyo yung dulo dito, itong dulo, makahoy lang. Ito yung dulo na parte, ito. Dulo sa bato, ayan. Yan parte na yan. Kung i-screen natin yung bato, isama natin dito. Ayan.
dulo, at saka yung dulo makikita naman dito sa actual, dito sa personal ko ay kanal, parang nagpormang kanal o nakagiwang araw yung ko. Ito siya, ito kay bali yung para siyang nakapormang kanal, ito dito na parte. So ayan, imagine niyo mga boss, ito yung bato. So alam niyo na kung saan dito nakaposisyon, nakalagay yung mga dot na sinasabi ko nakaukit sa bato. Ayan lang siya. Ayan. Ganito kasi yan, oh. Ganito. Ayan. Kita niyo dito na parte. Alam na. O dito. Mas klaro dito, di ba? Kita yung kabilang pisngi na sa bato. Ayan. At saka sa itaas, papakita ko sa inyo yung patag. Dito na parte is nakataob siya. Dito na parte is para naka-elevate yung parte, at saka dito sa bato is malalim. So ipapakita ko rin sa inyo. Ayan, kita niyan. Kung titignan natin, malalim dito, makahoy lang. Naka-elevate siya, tapos dito malalim. Tapos sa parte na to is patag na. Papakita ko sa inyo sa parte ng bundok na ito. Makahoy nga lang dito, masukal dito sa harap ng pangpang. Pero kung makita man yan, yung sinabi ko sa inyong patag, tapos naka-elevate, tapos ayan, malalim na parte dito sa gitna, oh. Ayan, oh, kita dito pag dinudungawan natin yung mountain dito. Ayan. So taas ng bundok, Ayan. Ito na parte, ito yung may dito, yung may bahay is naka-elevate. Dito naman na parte sa gitna, dito ay flat na may pagkamalalim. Ayan. Tapos dito sa kabila, dito is naka-elevate na yon. Dito. Para magkaharap sila dito sa gilid, itong may bahay. Ayan siya. Yan siya mga boss. Kaya kung ibaba natin ulit yung ano natin, ibaba natin, so dito tayo nakapunta sa south, bandang south. So, baba tayo, baba. Ayan, ito na yung mountain, ito na yung pisngi. So dito nakaukit yung mga nakaukit din sa bato. Dito totoo hahanapin yung mga nakaukit dun sa bato. So kung lalagyan natin siya ng guhit dito, ayan lang siya. Ayan. Dito na parte sa kabila. Yung may pisngi. Ayan. Ayan, dito na tayo ulit sa bato. So, yung sinabi kong kita yung pisngi sa kabila, ito siya mga boss. Ayan. Ayan. Yan yung bato. At saka, yung sinabi ko naka-elevate na plastar sa yuta, is mo ni siya dire. Kana, diya. Naka-elevate. Yan. At saka yung sinabi ko sa isa kanina is malalim. At saka dito ay naka-elevate. Ayan na parte. So parehong pareho. May pagkawit siya 70 to 80% pareho. So alam nyo na kung saan mahanap pag may ganitong klaseng sign. O kahit na di ganito ang klase nakaukit sa bato. Importante nakaukit sa gilid. Pangpang ang tinutukoy sa ganyang klaseng marka. Ayan lang siya mga boss. Sana may nakuha kayong idea sa mga naipaliwanag ko. Para nga hindi naman kayo malito at madikoy sa lahat ng mga eksplorasyon ninyo. Lalong lalo na sa mga digging na. Maraming salamat at thank you.